In-experience namin ang authentic Chinese food dito sa Binondo, Manila at syempre, ang libreng ferry mula sa Pasig hanggang sa Manila. So ito na nga mga kagaya-gaya. Mula sa Kogyo, sumakay kami ng Badja papunta sa Antipolo Station ng LR2 Line 2. Pagbaba namin sa Araneta, Cubao ay lumipat kami sa gateway para pumunta sa Farbers MRT Line 3. Pagpasok nyo sa gateway, bilisan nyo lang maglakad kasi baka magturo pa yung jowa nyo. Taft Avenue o Southmount ang sasakyan natin at bababa tayo sa Guadalupe. Pagkadating nga namin sa Guadalupe ay nagtanong-tanong kami kung paano makakarating dun sa ferry station. Tuwang-tuwa ang mga ate nyo kasi naabutan namin ng 2:30 na biyahe. Meron silang schedule, check nyo na lang sa Facebook. Pagpasok mo sa loob ay kailangan mo mag-register para kumuha ng ticket at kailangan mo ng valid ID. At saktong 2:30 nga ng hapon ay pinasakay na kami sa ferry. Ulitin ko lang po pala, ito po ay libre hanggang sa Binondo o Escolta Station. Nasa 8 estasyon ang dadaanan mo at nasa 45 minutes ang biyahe. Hindi ka naman maliligaw papuntang Binondo dahil ang last station o Escolta Station ang bababaan mo. Hindi rin naman pala ganun kabaho yung tubig. Pera na lang kung malakas yung hangin kaya bakonta na lang ng mask mo just in case. At after 50 minutes nga ay nakarating na nga kami sa Escolta Station. Naglakad-lakad nga lang kami hanggang sa nakita namin yung arko ng Binondo dahil gaya-gaya kami nakipila kami sa mahabang pila ng Chuanki. Ito daw yung oldest fast food sa Binondo. Marami nga talagang kumakain at pumipila dito, baka gaya-gaya din sila. At sa wakas malapit na kami at kinuha na nga yung order namin. Nakakatuwa lang kahit mahaba yung pila ay ang bilis ng serving nila kaya ang bilis din ng pila. Napansin namin na mukhang nag-e-enjoy talaga ang mga kumakain dito. Marami silang sineserve kagaya ng rice meal, short order kagaya ng pansit, mga dumplings, soup, noodles, at iba pa. At dumating na nga yung in-order naming Xiaolong Bao for only 240 pesos na 10 pieces na. Meron ding beef mami at beef tendon mami. Napakasarap naman talaga ng sabaw at yung tendon sobrang lambot. Sobra naman talaga akong nabusog kaya naman naglakad-lakad kami dito sa Omping Street para maghanap pa ng ibang pagkain. Nakita nga namin yung malaking store ng Engbitin at hindi naman talaga mabitin sa dami ng pagpipilian sa loob. May iba't ibang hopya, tikoy, mooncake at iba-ibang Chinese delicacy na pwede mong ipampasalubong sa mga hindi mo sinama dito sa Binondo. Naglakad kami ng konti, hinanap namin yung masarap na amoy. Pala dito nang gagaling sa Lord's To, egg tart. Nako, napakasarap talaga. Amoy pa lang, kikiligin ka na. Grabe. Napabili nga ng box-box tong kasama namin. Tingnan mo, oh. Kaya nung pag-uwi namin, ako pinuksan talaga namin agad yung box ng egg tart. At napakasarap, tikman nyo po. Ang creamy talaga. Pagdating din ng hapon, pag maggagabi na, binumuksan na yung mga ilaw. Ako, napakaganda para talaga nasa China. Charot. At syempre, hindi makukumpleto yung gaya-gaya experience kung wala yung authentic sugarcane juice for only 100 pesos na nasa large cup na. Kasa? Sarap mga kaidol. Ang sarap ang idol. Sabi nga nito yung masarap ng barbecue for only 120 pesos ay 3 pieces na. Pero dahil busog na kami, inamoy na lang namin yung usok at ang bango talaga. Amoy pa lang, swab ka na. Pumasok nga din kami dito sa Holland para tikman yung ibang klaseng hopya nila. Maraming kakaibang flavor kagaya ng pork floss, mongo corn oil, makapuno, pandan. At natikman din namin yung hopyang baboy nila na may sesame seeds sa ibabaw. Ang sarap. Meron din silang tinatawag na special matchang na nakabalot sa dahon. 100 pesos, 145 to 155 pesos.